Hi guys! So ayan, sagutin ko po yung mga nagme-message sa akin regarding sa annulment. So ito napakarami, mapa Pilipinas, mapa ibang bansa. Siyempre, lahat naman tayo gustong makawala sa mga old relationship natin. So ayan, linawin ko po. Yung pong Sharia law is legal din po yan sa Pilipinas. Kaya nga lang po, hindi rin talaga alam ng mga Pilipino, ibang Pinoy na talagang merong Muslim divorce sa Pilipinas. Legal po yan. Kaya nga lang po, depende rin po sa nagpa-process sa inyo. What's better is maghanap kayo ng legit na lawyer kung magpa-process kayo ng Sharia law. Kasi kami, yung sa annulment namin is talagang lawyer yung nag-process sa amin. Kasi marami nang kumakalat ngayon sa SOCMED na mga agent na nag-process ng ganyan. Actually nga may nag-message nga sa akin na i-promote ko yung annulment niya, which is, ewan ko kung lawyer ba siya or agency something. Sabi ko ayoko. Siyempre, ang hirap naman na ipopromote, hindi mo na kilala yung tao, tapos ang mahal-mahal ng singil. Ang suggest ko sa inyo guys, kayo mismo yung maghanap ng lawyer na personal yung makakausap regarding sa case nyo para ma-detail nyo rin kung ano talaga yung case nyo para bigyan din kayo ng idea ng lawyer na mag-accept ng case nyo. Actually guys, base sa experience ko, yung ex ko is meron na siyang lawyer. Ako din, naghanap din ako ng sariling kong lawyer kasi hindi ko naman alam yung magiging flow talaga ng annulment namin kung magiging null and void ba para sa dun sa finality. So ang ginawa ko, naghanap din ako ng lawyer para makonsider ko sa sarili ko na merong mag-advise sa akin regarding sa law ng annulment. So yung lawyer na nakuha ko, may bayad na yon pag inaccept niya yung case mo, which is 15,000 ang binayaran ko nung una. Pero hindi ko naman na-postro yung yung case ng annulment kasi nga may naka-file na kami. Kumbaga nag-aabang lang din ako sa possible na mangyari sa filing ng ex ko. So ayun guys, klaro po sana sa inyo na ang Sharia law is legal, pero depende po yan sa nagpa-process, kung legal nga ba yung nagpa-process. Ang dami ko nang nababasa ngayon sa mga nag-comment sa akin dun sa annulment, regarding sa annulment. Legal po ang Sharia law. Maghanap lang kayo ng legal na tao na magpa-process para sa inyo. Tapos ang explanation nga din sa amin, kung kinasal ka sa Muslim law kung noon time na nagpakasal ka. Kasi yung sa annulment namin ng ex ko, matagal na naka-file yon. So siguro namin nasa tantyahin ko na sa 2015. Basta inabot kami ng COVID noon, kaya ang tagal, kaya inabot siya ng 5 years, kaya nag-accumulate siya ng 5 years. Kaya dun sa mga nagko-compare, magkakaiba po talaga ng proseso. Gaya sa amin, laging sarado ang korte noon. Kaya wala naman kami magagawa, kaya reschedule ng hearing. Ganun po ang nangyari sa amin. Tapos sa nagtatanong din po, especially dun sa mga magpa-file na nasa abroad, meron pong appearance, twice na nag-appearance, pero si ex ang nag-appearance 2 beses ngayon. So OFW din si ex, nagpapaalam lang din siya para magbakasyon. Ganun ang ginawa niya. Tapos syempre one din yun sa kanya sakripisyo kasi nga may time na nare-reschedule din yung appearance. So ang nangyayari, talagang ginagawa niya na lang ng paraan kasi syempre pag OFW ka, hindi ka naman basta-basta makakauwi. So ano din talaga yun sa kanya, sakripisyo sa kanya yon, which is okay lang din naman. Nakapag-usap naman kami ng ayos ng time na yon, which is in good term kami no, nag-process kami ng annulment. Napagkasunduan na rin kasi namin yon. At yung mga nagtatanong kung magkano daw ba yung binayaran namin. So, hindi naman ako yung nagbayad, si ex. Kasi nga, usapan na rin namin na siya yung magbabayad ng annulment instead na mag-case ako sa kanya ng bigamy. Kasi nga, nagpakasyal siya sa iba. Kasi nga, sitwasyon kasi namin ni ex-husband, long distance relationship din kami. Siguro, kaya hindi nag-workout yung relasyon namin. So, ganun ang nangyari. Ang sinabi ko sa kanya, ikaw ang magbabayad at magpa-file ng annulment at hindi kita kakasuhan ng bigamy. Pero kung hindi ka magpa-file at hindi ikaw ang sasagot sa lahat ng expenses sa annulment,
ipupus ko yung bigamy case. Kasi nga may evidence na ako na talagang bigamy kasi nga kasal siya sa iba. Kaya ako rin naman nadiskubre na kasal na siya sa iba is may umamin sa akin na pinsan niya mismo. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng Senmar, which is nakita ko doon yung record na 2 record na kasal. Nakasal siya sa bago niya, which is ibang lahi din. At tapos, sa mga nagtatanong din regarding sa conjugal property, actually, nagawan ko na to ng video. Bago kasi kami nag-file ng annulment ni ex-husband, is na-settle na namin lahat regarding dun sa conjugal property, which is ang sa amin kasi ang pinakamalaki yung sa savings. So ibinigay ko lahat yung savings na dapat na dapat kanya or para sa kanya. So para wala kaming gulo, tapos yung mga gamit, everything, basta lahat na-settle na namin yun bago kami mag-file ng annulment. So ang pinag-uusapan na lang talaga namin nung nag-file kami ng annulments is yung regarding dun sa flow ng case. Hindi rin talaga biro yung pagpapile ng annulment. Talagang nakapaka-stressful niyan. Lalo na kapag ang mga hearing is laging reschedule. So, syempre, gusto mong makawala na. Although, wala ka pa namang karelasyon noong time na yun. Gusto mo namang makawala sa kanya. Kasi nung nag-file kami ng annulment, wala akong karelasyon noon. Hindi pa ako nakikipagrelasyon noon. Kumbaga, nasa healing time ako noong time na yon, pero siya meron na siya, pero sa akin okay lang kasi nga okay naman ang buhay ko noon kahit nagkahiwalay kami. At unang proseso, pag inaccept ng lawyer kasi ang annulment nyo, ang unang gagawin ni lawyer is i-analyze niya kung ano yung testimony mo. Tapos, siya na rin yung magsasuggest sa inyo kung ano yung dapat na i-file nyo. Gaya sa amin, ang final ng lawyer sa amin or sinuggest sa amin is psychological incapacity at saka sexual incompetence. So, yung mga ganung bagay, wala naman talaga yun sa relasyon namin. Which is, nag-agree na lang din ako para wala lang problema at maging maganda rin yung flow ng annulment namin. Nung inaccept na nga ni lawyer, doon na nag-start yung filing ng case namin ng annulment. So, ang unang instruction sa kanya is yung pagkatapos ng testimony is i-accept ko yung summon, which is yung summon is padadala sa address ko. So, ang advice sa akin ni ex, i-receive mo para mag-push through yung annulment case. Actually guys, nung dumating yung summon, wala din ako sa Pilipinas noon. So, ang nag-receive ng summon is yung parents ko, which is pwede naman yun. So, i-advise nyo lang si family members nyo or yung parents or kapatid nyo na i-accept yung summon kasi napaka-importante noon. Kasi kapag hindi nyo in-accept yun, babalik yun sa sender, which is sa court. So, hindi siya magpo-post through yung yung annulment nyo. Kaya dapat i-accept nyo kasi may pipirmahan doon. Actually nga, nung dumating yung summon or may nag-deliver ng summon sa amin, hindi yun na-receive ng parents ko. Pero nag-advise lang si ex na yun nga, isesend na sa akin yung summon. Kaya ang ginawa namin or ang ginawa ko, nag-advise ako sa parents ko na puntahan sa munisipyo, which is nandoon yung summon. So, pinirmahan ni parents ko, tapos binigyan sila ng kopya. After ng summon at napirmahan mo, dun pa lang magi-start ang proseso talaga, which is yung appearance ng nag-file ng case. So, dun na nag-start yung hintayan ng schedule ng korte. Doon na nag-start yung struggle namin sa rescheduling. So,